Last video, pinag-usapan natin yung most recommended cameras ko for you. Yun ay kung gusto nyong magsimula mag-content creation or mag-travel or basta gumamit ng camera in general. And I'm happy to report na mukhang maraming natuwa sa video na yun. So ngayon pa lang, maraming salamat sa panonood nun. Dahil doon, naisip ko siyang sundan ng kumpletuhin na kaya natin, no? Ano-ano ba yung mga bagay na kailangan nyo as you start content creation. At yun yung pag-uusapan natin sa video na to, no? Yung minimum gear na kailangan nyo to make quality contents. Huwag na nating pahabain, let's dive right into the topic. Like I said, no, sa video na to, ang goal ko is bigyan kayo ng minimum gear na kailangan nyo to start making quality contents. Meaning to say, no, bukod sa camera na pinag-usapan na nga natin sa last video, dito sa video na to, bigyan ko kayo ng listahan or ng kadalasan ko sinasabi, bigyan ko kayo ng reseta ng mga kailangan nyo. Basic lang to, and again, pang beginner to. So you can expect na hindi siya sobrang mahal, kayang-kaya at afford na afford nyo pa rin. Kasi ito rin yung mga ginamit ko nung nagsisimula ako. That being said, no, may mga gamit akong babanggitin na hindi ko na mapapakita sa inyo na hawak ko or meron pa ako. Kasi nga, ito yung mga dati kong ginamit nung nagsisimula ako. Kasi syempre ngayon, upgraded na yung mga gamit natin. Kaya wala na tayo ng iba sa mga babanggitin ko. But nevertheless, no, sobrang nakatulong sa akin lahat ng babanggitin ko sa inyo. Kaya for sure, kung magdi-decide din kayo tumalon into content creation or sa paggawa lang ng magagandang videos and photos, makakatulong tong mga to sa inyo. Usual disclaimer muna tayo bago tayo magpatuloy na this video is not sponsored by any brand. So lahat ng babanggitin ko, lahat sila ginamit ko personally, lahat sila binili ko dati with my own money. So yeah, honest lang tayo. And again, basic and affordable tong mga to. Again, no, 7 items lang kumbaga yung babanggitin ko sa inyo. And for me, yun yung pinaka-basic and pinaka-simple setup kumbaga. And then from these 7 items, pwede na kayo mag-branch out kung gusto nyo mag-upgrade pa or whatsoever. Okay, so start na tayo sa unang item natin. Number 1 is yung camera, which na-mention ko nga sa last video natin. Na meron akong tatlong top recommended cameras, pero yung pinaka nire-recommend ko for beginners is yung Sony ZV-E10. Wala muna akong lens recommendation ngayon, no? Siguro sa ibang video na lang yun. Kasi pag binili nyo yung Sony ZV-E10, madalas naman na meron siyang kasamang kit lens. Hindi siya ganun kaganda, no? Pero para pag-practicean, para panimula nyo, pwedeng-pwede na yun. By the way, lahat ng babanggitin ko, meron akong links ng mga yon, affiliate links ng mga items na to sa description. Meron akong Lazada affiliate links para sa mga Filipino at kababayan friends natin. At meron din akong Amazon affiliate links kung wala kayo sa Pilipinas. Ayos ba yan? Hindi na ako mag-dive in detail sa kayang gawin ng Sony ZV-E10. No? Kung gusto nyo, pwede nyo panoorin yung last video ko or meron akong particular review video ng Sony ZV-E10. Panoorin nyo na lang din yun. But yes, as for the first item, no, you need a decent camera. Pwede naman yung phone nyo. Ako rin, nag-start ako sa phone ko. Pero again, we are talking about doing quality contents. Kaya nagsimula tayo sa camera mismo. Now, meron ka ng camera, no? Yung kadalasang nalilimutan is kailangan mo rin ng SD card. Ito, sobrang daming SD cards, no? I would understand kung mahihirapan kayong pumili. Pero mag-recommend ako ng personally ginamit ko when I was starting. That is the SanDisk Extreme Pro. 128GB would be enough. Now, yun yung gamit ko nung nagsisimula ako. Magsisimula ka pa lang, okay na yun. Enough na yun. Tapos mag-upgrade ka na lang kung makita mo na kulang na siya sa mga ginagawa mo. Siya yung may balance of hindi masyadong mahal, pero hindi masyadong mabagal, and hindi masyadong sirain. Merong mas mura dyan, yes, pero yung mahirap kasi kapag mumurahing SD card, sa experience ko, madali silang masira. Madaling makorrupt yung files niya. Pero itong SanDisk Extreme Pro, ginamit ko to, no, and never siyang nag-fail sa akin. Not even once. And hindi siya sobrang bilis, hindi siya sobrang bagal. Tama lang, pwede na. And to be honest, hanggang ngayon, meron pa rin ako nito kasi nagagamit ko pa rin siya. Ganon siya ka-reliable. At this point, pwede ka nang lumabas, pwede ka nang mag-video and mag-photo. Kasi may camera ka na, may lens ka na, at may SD card ka na. But since we are talking about content creation, dapat meron ka ring decent audio quality. And as much as we are grateful na merong internal microphone yung Sony ZV-E10, I would say na hindi siya okay. Not even close. Well, again, no, kung gusto mo ng so-so quality lang, pwede na yun. Pero kung gusto mo talaga ng quality, no, kasi as they say, audio is as important as the video. And I totally agree with that. Kasi to be honest, personally, mas forgiving yung
maganda yung audio tapos pangit yung video. Kesa dun sa maganda yung video tas sobrang pangit ng audio. Personally, mas papanoorin ko yung maganda yung audio tapos hindi masyadong maganda yung video. So for my recommended external microphones, dito meron lang akong dalawa, no? Isang shotgun microphone tsaka isang wireless microphones. Kasi in a way yung dalawang yun, sobrang magkaiba sila ng use cases and sobrang magagamit mo sila in different scenarios. For shotgun microphone, yung recommended ko is yung Rode Video Micro 2. Ito sobrang ganda nito, sobrang liit lang niya tapos hindi mo siya kailangan i-charge. Kumukuha siya ng power from the camera itself. So literal na plug and play. For me, it's a necessity, no, and it's a staple microphone, yung shotgun microphone, kasi siya yung parang lagay mo lang sa camera, i-mount mo lang siya dyan tapos pwede ka na mag-record ng decent audio quality. Like for vlogging, for ambient sounds, for talking head videos like this, for unboxing videos, shotgun microphone yung ideal. Wala akong review ng microphone na to pero maniwala kayo, sobrang ganda niya and hindi siya ganun kamahal. Yung second recommendation ko is a wireless microphone. And that would be the DJI Mic Mini. Ito yung pinakabagong microphones na nilabas ni DJI. Meron akong particular review ng item na to, no, so you can check that out para mas malaman nyo yung kaya niyang gawin at kaya niyang i-offer sa inyo. And tulad nung shotgun microphone, sobrang dami ring options ng wireless microphones and sa lahat, yung marirecommend ko is this one kasi maliit lang siya tapos sobrang ganda ng quality. Lagi ko itong dala sa totoo lang, especially when I travel kasi nga compact and lightweight siya. Dual transmitter din to, so kung dalawa kayong magre-record, okay na okay din to. Pwede siya sa camera and pwede siya sa phone. And tulad ng shotgun microphone, no, kailangan mo din ng wireless microphone kasi siya yung mas versatile. Kasi yung shotgun microphone yung parang pang run and gun and pang on the go situations. Tapos yung wireless microphone naman yung for other things. Alam mo yun, kung gusto mo lumayo sa camera, pwedeng-pwede kasi nga wireless siya. Kung meron kang studio tour, kung meron kang tutorial type of videos, o mas okay yung wireless microphones kumpara sa shotgun microphone. Pero kung isa lang naman yung afford mo, no, aralin mo na lang kung ano yung mas kailangan mo, kung shotgun ba or wireless microphones. Tapos either of the two, panalo na yun. At this point, sobrang ganda na ng magagawa mo, no? Meron ka ng magandang video, meron ka pang magandang audio. Sa totoo lang, pwede ka na mag-handheld vlog with that setup. Like quality content na yung magagawa mo niyan. Like for real. Pero kung gagawa ka rin ng mga talking head videos like this, unboxing videos, static cinematic videos, kakailanganin mo ng tripod. And yung marirecommend ko, no, and nabanggit ko na to sa ibang videos ko before, is yung Ulanzi X Coman 0Y tripod. Ito rin yung dinala ko sa recent Hong Kong trip namin, no, and sobrang naging helpful siya, sobrang nagamit namin siya noon. Sobrang liit, sobrang compact, sobrang lightweight, at madali siyang i-set up at i-dismantle. Meron akong separate video ng tripod na to. Panoorin nyo na lang din yon para malaman nyo pa more about it. Pero for me, no, kung mag-start ka ng content creation, it's a need and it's a necessity to have a tripod. Lalo kung solo creator ka, kailangan mo talaga ng tripod. Kami nga nung nag-travel kami, no, wala kaming kasama. So sobrang gamit na gamit namin yung tripod. Kaya kami nakakuha ng mga shots na kumpleto kami sa frame. And sa dami ng na-try ko na tripod, no, dito ako lagi bumabalik kasi sobrang convenient niyang gamitin. Sa totoo lang, kung travel contents yung mga balak mo, no, family travel contents, yung apat na yan, okay na yan. I myself, no, I would be satisfied na with that setup. So yung tatlo pa na babanggitin ko, kasi nga sabi ko 7 items, no, yung tatlo pa na babanggitin ko, ito yung mga kailangan mo pa kapag gagawa ka ng mga videos sa kwarto mo. Doon kasi ako nag-start ng contents, no, sa kwarto lang kasi nga hindi naman ako vlogger, hindi naman ako lalabas diyan tapos iba-vlog ko siya. Hindi kasi ganoon. Gumawa ako ng mga contents ko, unboxing videos ko sa kwarto. So itong tatlong items na to, kung ganun din yung gagawin mo, no, contents sa bahay nyo lang, sa kwarto mo, kailangan mo pa tong tatlong to. So after the camera, the SD card, the microphone, the tripod, you would also need lighting equipment. Ito talaga yung magle-level up ng content mo, no? Kasi marami kasing may mindset kasi na basta nag-camera ka na okay na yun. Sadly, hindi. To be honest, kahit smartphone lang yung gamitin mo, iPhone or Android, basta meron kang decent na ilaw, sobrang ganda ng magiging quality mo. Kumpara sa ang ganda ng camera mo, sobrang mamahalin yung mirrorless camera mo, tapos wala kang proper ilaw, hassle nun. So again, no, kung goal mo at kung nakikita mo nagagawa ka ng videos mainly sa loob ng kwarto mo, don't use yung ceiling lights nyo lang. Never siya naging enough, sadly. So kailangan mo mag-invest talaga sa ilaw. And again, wala na akong ilaw na to, no, pero like for the first 3 years na nagko-contents ako, ito yung gamit ko. And most if not all, starting creators, ito yung ginamit nila back then. Kasi nga mura siya, tsaka maganda. You should check out the Godox SL60. Maganda na yan at hindi siya masyadong mahal. And kung sa kwarto mo lang naman gagamitin for unboxing videos, for talking head videos like this,
enough na yung power niyan. Like kung may oras kayong panoorin yung mga unang videos ko, which is nakaka-cringe na yun 'no, makita niyo yung transition, na makita niyo yung videos na wala pang ilaw, wala pang Godox SL60 versus sa mga videos na meron na. Sobrang define nung quality. Kasi nga sobrang gano'n ka-critical at ka-significant yung ilaw. Nung una hindi pa ako fan nung idea na yun 'no, like tinry ko pa for some videos na camera lang, magandang lens lang, na magandang camera lang, pero hindi talaga siya enough. Kailangan mo talaga ng proper lighting equipment. Kaya lang just like camera, 'pag binili mo siya, hindi hindi yun lang yung kailangan mo para magamit mo siya. Kailangan mo din ng light stand. Kasi siyempre hindi mo naman puwedeng hawakan yan or ipatong kung saan. Lalo again kung solo content creator ka, kailangan mo ng light stand. Puwede kang magsimula dito sa Apex light stand na 'to 'no, kasi hindi naman gano'n kabigat at kalaki yung SL60. So puwedeng-puwede na 'to. Pero kung may budget ka to afford a more heavy duty light stand, why not? So diyan mo puwede ilagay yung ilaw mo 'no, para properly mai-setup mo siya. Okay na 'yan 'no, hindi siya gano'n ka-heavy duty tulad nung iba na mas mahal, pero puwede na 'yan, tatagal na 'yan. Actually hanggang ngayon gamit ko siya. Meron ka ng ilaw, meron ka ng light stand, kailangan mo din ng softbox. Ito na yung last item, don't worry, 'wag na kayong ma-overwhelm 'no, ito na yung last. Kailangan mo ng softbox kasi nga, kapag wala kang softbox, masyadong harsh yung tama ng ilaw sa subject. Alam mo yun, yung tipong tanghaling tapat ka nag-shoot, so yung mukha mo blown out, yung mukha mo overexposed, something like that. Ganun din yung idea niya sa mga ilaw 'no, na kapag wala kang softbox, wala kang diffuser, masyadong magiging blown out yung subject mo, and ayaw natin nun. So itong softbox yung nagbibigay ng parang professional or soft look kumbaga. Godox din yung brand nito kasi ito yung mura pero maganda. Isa rin 'to sa hanggang ngayon ginagamit ko kasi sobrang reliable niya, and matibay siya sa totoo lang. Puwede kang kumuha ng mas maliit dito 'no, meron naman, and mas mura yon. Pero for me ito yung parang magagamit mo pang matagalan. And yun na yung 7 items kumbaga. Puwede kang magdagdag ng ilaw para meron kang ilaw sa likod 'no. Yung kasi yung proper na meron kang key light which is yung Godox SL60, tas meron ka dapat accent light or practical light sa likod. Pero kung wala ka pa kasing budget 'no, puwede ka naman gumamit ng mga random na study lamp or kung anong merong ilaw ka diyan sa bahay, puwedeng-puwede na. Ako nga yung gamit ko dati, andito pa rin siya hanggang ngayon 'no, yung gamit ko is yung study lamp ko lang, and sobrang tagal kong ginamit niyan 'no, para lang maging accent light ko sa likod. Siguro message niyo na lang ako kung interesado kayo kung ano yung mga recommended kong accent light or practical light. Pero for now, let's make it simple, basic, and minimal. Again, lahat ng binanggit ko 'no, hindi niyo na kailangan hanapin, lahat yan may link sa baba, specific links na yon each item. Either you're coming from Lazada or Amazon, ma-accommodate kayo ng mga links sa description. So yun lang basically yung mga kailangan niyo 'no, na mga gamit, minimum gear na kailangan niyo as you start content creation. And you can take it from there 'no, kung gusto niyo mag-upgrade, kung gusto niyo mag-branch out pa to different, lighting equipment, camera, and stuff, diyan lang sa 7 na 'yan, puwede na kayong tumagal at puwede na kayong makagawa ng quality contents. Again, marami pang ibang options, hindi naman tayo strict diyan, pero 'yan kasi yung personally puwede kong ma-recommend sa inyo kasi sila yung nagamit ko talaga first hand. And like I said, yung ilan sa kanila hanggang ngayon ginagamit ko pa din. All in all, yung total price ng lahat ng items na 'yan ay, you could say na medyo may kamahalan siya, medyo expensive siya 'no, pero, kung talagang gusto mong gawin siya with excellence, kailangan mo talagang mag-invest. And I've said this before na the importance of investing and having a decent gear is number one, convenient siya, mas madali kang makakagawa ng videos, ng contents in general. Number two is ma-inspire kang maging creative palalo. Alam mo yun, kasi kapag maganda yung gamit mo, meron kang maayos na gamit kumbaga, ma-inspire ka, hindi ka tatamarin magtrabaho kumbaga. Tulad ko 'no, again hindi na ito yung mga gamit ko, like I said 'no, upgraded na yung mga ginagamit ko, and salamat sa mga brand opportunities kaya meron tayo ng mga 'to. And sa totoo lang maraming bagay, maraming times na tinatamad na rin akong gumawa ng contents, burnout na kumbaga 'no. Pero kapag when I look at my stuff, my equipment, my gear, sa totoo lang somehow napu-push ako na gumawa pa ng contents 'no, maging creative pa lalo. Ako gano'n ako 'no, it inspires me kapag meron akong magandang gamit, meron akong maayos na space, meron akong malinis na lugar, meron akong ang proper gear, na-inspire akong
allow magtrabaho at maging creative pa. So yun lang naman sa video na 'to 'no, sana may napulot kayo, sana may natutunan kayo 'no. Again, kung balak niyong mag-start ng content creation, yan yung basic at simpleng kailangan niyo. So yun na muna for now 'no, sana nakatulong ulit ang video na 'to. You can message me kung meron akong hindi pa na-cover at kung meron pa kayong tanong, you can message me on Instagram, dun ako pinaka-active. Again, hindi 'to sponsored video 'no, pero shout out to all the brands mentioned in this video. Yun na muna for now, maraming salamat sa panonood. See you in the next video.